Iniimbitahan ko ang lahat na mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Huwag na rin kalimutan na i-hit ang notification bell para updated kayo lagi sa mga videos na i-upload ko. Yo, what's up mga katropa? Kasama ko ngayon si Christopher De Leon, Christopher Ifuos. Dati ko siya kaklase nung elementary at tumatakbo siya bilang SK chairperson. Now for today's video, challenge ko muli yung sarili ko na magtanong sa mga kandidato ngayong eleksyon. So tingnan natin kung mapagbibigyan tayo ng mga kandidato na nasa loob na nagmi-meeting. At for today's video, siya muna yung cameraman ko. Yakang-yaka ba? Mag-camera? Kayang-kaya yan. Kaya? Okay, sige, tara. Tingnan natin kung mapagbibigyan tayo na makapag-interview ngayon. Good evening po. Kayo po ba yung mga kandidato para po sa election ngayon dito sa Saudi? Yes po, yes. May content po kasi ako na ginagawa ngayon. Ayan, baka po pwede kong ma-interview po kayo. Okay lang Okay po. lang, sa amin, mas maganda po. Mas Ano yan? maganda. Vlogging ba yan? Vlogging? Vlogging. Isang camera lang sa amin yun. Ganda to ah. So yung tanong natin sa kanila mga katropa, ano yung pangalan nila, ano yung tinatakbuhan nilang posisyon, bakit sila tumatakbo, at ano yung mga plataforma nila, yung mga plano nila kung sakaling sila yung mapagbigyan na maupo sa pwesto. Ako si Francis Padera, tumatakbo bilang isang kagawad ng Molino 7. Graduate ako ng education teacher. Pero ang trabaho ko ngayon ay isang real estate broker license under ng Distalan. Kaya naman ako tumatakbo bilang isang kagawad ngayon ng Molino 7 dahil sa nakikita ko na mas marami akong maitutulong sa barangay. Naisip ko ayon sa nakikita din ng marami, kailangan kong tumakbo dahil makakatulong ito sa kanila. Ito ang aking plano na kung papalarin, ang gagawin ko una yung sa environmental, which is ang nakikita ko din, wala tayong MRF ngayon sa Molino 7. Kailangan natin ng material recovery facility para ma-segregate natin ang ating mga basura ng maayos. Dahil sa ngayon, ang isa sa nagiging problema natin, ang pagdidisposa natin sa mga susunod pang mga taon dahil ang ating mga dam sites ngayon ay napupuno na. So ito ay isang magiging problema pagdating pa ng mga susunod na generation. Dahil ang ating mga anak ay mahihirapan na silang makakuha ng malinis na hangin kung hindi natin ito aayusin sa ngayon. Ang pangalawa ko naman gagawin dahil sa ako ay taga San Lorenzo, araw-araw akong bumibiyahe. So nakikita ko ang problema sa pumapasok ang mga kabataan, pauwi, ang traffic. So isa lang ang daanan ng mga kabataan na estudyante sa mga sasakyan. Kaya nagkakaroon ng patintero ang ating mga bata sa mga sasakyan. So lubhang delikado sa kanila kung ito'y hahayaan natin na hindi natin magagawa ng paraan. Ang aking gagawin dyan, kung hindi kaya talaga ng Barangay National, tayo hihingi ng tulong para magkaroon ng footbridge ang ating National High School ng Bacoor para matawid ang mga bata ng maayos at makauwi ng maayos na ligtas sa kanilang tahanan. So yun lang naman sa ngayon ang aking masasabi, pero pagpapalarin pa, mas marami pa tayong magagawa dahil ang ating barangay kailangan maiayos ang ating mga pondo na dapat pagbabantayan natin dahil ang pondo natin ayun ang ating magiging improvement ng ating barangay na napag-iiwanan na. Maraming salamat. Magandang araw sa inyo, sa Iga Resort. Ako po pala si Benz Alvarez, tumatakbo bilang agawad ng Molino 7. Ako po yung taga San Lorenzo Ruiz. Graduate po ako ng BS Information Technology at kasalukuyang accredited salesperson po as a real estate. Kaya naman po ako tumatakbo, naniniwala po kasi ako na malaking factor ang sports sa Molino 7, especially sa mga kabataan. Ngayon po kasi ang Molino 7, meron pa tayong hangover ng pandemic. So, gusto kong gamitin yung sports para maiwas ang mga kabataan sa sugal, sa drugs, at ano pa bang mga illegal na gawain. At gusto ko rin ituloy yung mga nasimula kong proyekto kagaya ng nagkandak ako ng basketball league, Hoop Fest Basketball League. Gusto ko siyang ituloy ng mas konkreto
at mas suportado ng barangay. Isa naman po sa mga plataforma na gusto kong ipatupad is gusto kong manguna sa pagkakaroon ng sports training team para lalong-lalo sa mga kabataan. So gusto kong mag-train ng mga kabataan. Mag-hire po tayo ng mga trainer para sa mga kabataan upang magamit nila, especially sa paglaki nila, magkaroon sila ng maging varsity sila, makalibre sila sa pag-aaral nila ng college. Isa po yun sa gusto kong mangyari. Pangalawa naman po, gusto ko pong isaayos at mas pagandahin ang sports facilities, lalong-lalo ng mga covered court. Di lang po sa San Lorenzo, gayon din po sa Extension, sa Gawaran Extension, sa Nyogan, sa South Gawaran. Gusto kong makulayan ang bawat sahig na ginagamit ng mga manlalaro. Gusto ko pong maging boses ng bawat manlalarong Gawareño. Pangatlo po, gusto ko mag-conduct or ipasa sa lugar namin yung free TESDA training para magamit po sa livelihood ng mga tao sa Molino 7. Before kasi merong nangyari dito sa amin na TESDA, malaking factor po yun. Some of my friends po, nakapag-ibang bansa nila, nagamit nila yung certificate na yun. Kung papalarin po, gusto ko pong makatulong sa grupo namin na ipasa yung ganong programa. Maraming salamat po. Sana po, masuportahan niyo po ang Team Pagbabago. Isa po ako sa re-representa ng sports. Maraming salamat. Sana, pagkatiwalaan niyo po ako ang aming grupo na makapaglingkod po sa inyo. Magandang araw po sa ating lahat. Sa pong karangalan na bigyan nyo kami ng pagkakataon upang namin sa publiko yung amin pong magiging talo po sa amin pong bigay. Ako na si Jimmy Palar, matakbo bilang isang kagawad ng Molino 7. Ako taga Springville Heights. Actually po ako yung nakapagtapos din ng Associated Marine Transportation at saka AB Communication Arts. Actually po ang naging experience ko ay sa private and government companies. Kasi po kung bakit po ako matakbo bilang isang kagawad sa Molino 7, nakita ko po yung sitwasyon ng transportation po kung saan nakita ko ng need na may bago-bago. Po, minsan yung mga sasakyan medyo may hindi magandang ayos o daloy ng ang traffic ang magulong. In case of emergency, hindi po makakadalo yung tawag na kapasok na halimbawa in case na may sunog, nahihirapan po pumasok yung bumbero. Ang aming pong lugar ay talagang napakadilim po. So, kailangan po talaga na medyo bigyan ng liwanag yung lugar namin, lalo sa Springville Heights. So, ang aking pong plataforma sa kasakali po, nais kong pasukin ang Transportation and Telecommunications Committee. Ako ay pagpalaan kami ng Diyos sa meeting ito. Mabuhay ka! Ako po ay si Boy Sampayan na nakatira sa Gawaran Extension. Sa panahon po ngayon, laganap po ang kalamidad. So ang ating yung gobyerno po, national government, ay sila ngayon ng mga evacuation center. Priority po yan dahil kagaya po sa lugar namin medyo malayo po, wala pong bubong ang aming point. Nais ko po na mailapit yun sa ating pamahalaan para magkaroon ng evacuation center. Para yung mga lahat na mga mamayan doon na nakatira ay hindi na po pupunta kung saan malayo. Sana hinihiling po namin na tulungan po ninyo kami ang Team Pagbabago dahil kami po ay nakahanda na para mulong para umasinso ang ating barangay at magkaroon ng katahimikan. Magandang umaga po. Ang inyong name po, Kagawad Norilyn Monte Alepe. Ako po ay nasa committee ng Women's Children's Welfare Affairs. Ang aking pong plataforma, unang-una po sa ating mga kababaihan. Ang panahon ngayon ay maraming kababaihan ang naaabuso. Ako po ang inyong lingkod, magtatanggol boses sa mga kababaihan, hindi lang po sa mga kababaihan, sa mga bata, PWD, at sa atin din pong mga senior citizen. Ang aking plataforma po tungkol sa mga bata. Andyan po ang ating Barangay Molino 7, at sa nasasakupan po nito, ang mga bata po na nasa Barangay Molino 7 ay hihingian ko po ng tulong sa ating nasyonal upang ang kanilang pangangailangan sa kanilang kalusugan ay masolusyonan. Kagaya po na lang po, simula sa pagkasilang ng bata, kailangan po niya ng vitamins hanggang 7 years old. Hihingian po natin yan at pagtutulungan namin ng aking kapitan at ng mga kasamahan ko, nakakapaloob ng mga kagawad na kasamahan ko. Sasabay-sabayin po namin pagsisikapan na mabigyan po ng vitamins ang mga bata. Simula po sa vitamins,
Pangalawa po sa gamot panglagnat. Pangatlo po sa ubo at sipon. Yan po ang mga pangunahing pangangailangan ng isang bata. Sa mga kababaihan naman po, simula sa 15 years old, marami pong nag-aasawa ng mas maaga dahil nga po sa mga family broken na nagaganap. Ngayon po, ang gagawin ko pong plataforma para po hindi malihis din ang mga kababaihan natin na minsan nagiging libangan na lang ang pagiging marites at marisol. Bibigyan po natin ang ating mga kababaihan ng kabuhayan, konting kaperasong kabuhayan na makakatulong sa kanilang mga kabiyak sa buhay. Gaya na lang po na magtatayo ko ng samahang kababaihan sa lugar ng Barangay Molino 7. Yun po ang aking plataforma para po sa mga nanay at sa mga kababaihan ng Barangay Molino 7. At pagdating naman po sa mga inaabusong menor de edad at sa mga ina na inaabuso, hindi po natin yan papayagan dahil meron po tayong batas para sa kababaihan. Andito lamang po ang aming kapitan at mga kasama kong kagawad at ang inyong lingkod na si Norilyn Monde Alegre na kung ako'y papalarin sa larangan namin. Yung mga inaabuso po, kaya naming ipagtanggol, kaya namin baguhin ang inyong mga buhay sa tulong namin at ninyo. At pangatlo po, sa mga senior citizen po, alam natin ang mga senior citizen ay kailangan unang-una sa health nila. Hihingian po natin sila ng libreng vitamins upang sa gayon ang kanilang immune system ay lalong lumakas. Dahil panahon ngayon, ang ating mga magulang, siya lang po ang ating gabay. Diyan po nagmula ang ating mga buhay. Kaya mahalin po natin ang mga senior citizen, mga kababaihan at mga bata. At isa pa rin po sa mga plataforma ko ay magkaroon po tayo ng isang eskwelahan dito sa ating komunidad para po sa mga PWD na hindi po kayang pag-aralin ng mga ina na may sakit na PWD. Yun po ang isang layunin ko na magkaroon ng isang eskwelahan ang mga PWD upang sa ganon na kahit meron po silang sakit ay balang araw hindi lang po sila nasa isang tabi kundi mapapakinabangan din po natin sila sa kinabukasan dahil naniniwala po ako ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Thank you po. So, magandang araw po sa ating lahat. So, siguro, ito nga, bago na po ang ating line-up ng ating pagbabago. Para sa akin ay kontento na ako dahil sa narinig ko doon sa kanilang mga plataforma na binigay ko ng pinag-usapan na naka-designate sa kanila na bilang kanilang committee. Para sa akin na punong-puno na ako at parang kontento na ako. Pero para sa akin, as a barangay captain, kami po akong plano na dapat baguhin dito sa ating lugar. Unang-una, ang daming problema tungkol sa fishing order. So ito naman po ang susunod. Katulad nga po nung nabanggit ng aking mga kagawad. So yan po sana ay pagtitibayin namin yan kung kami na ang talagang pinagpala at talagang nagaupo. Baka lalagay namin yan sa barangay ordinance. Para may tibay kami at katibayan na ipapatupad dito sa ating lugar. Yung lahat ng mga committee po ay para sa akin, pakiramdam ko, kung yan ay talagang matutupad at paglilingkuran nila, kung sila ay pagpalarin, siguro ang ating barangay ay uunlad. Kaging masagana ang ating at katulad nga yun, sabi ko nga, ito si Kins, kinuwang ko to na bilang committee ng sports kasi nakikita ko dito, sabi ko, pagyamanin mo yan. Kung ikaw at pagpalarin tayong lahat, ikaw ang bibigyan ko ng committee para sa sports para ma-improve natin sa ating lugar. Hindi lang yung maglaro or what na dapat ang Molino City ay pwedeng pagmulaan na nadala kung saang lugar na sa sports. So doon lalabas yung mga talent ng mga kabataan. Tulad naman po yung kay Consiel Lapadira, doon sa inahanap niya
na MRF. So yan po ay talagang ako nandito as bilang punong barangay, talagang nakasuporta sa atin. Kung ano man ang inyong iniisip, andito. Pag-uusapan natin. So, andyan ako palagi. Katulad naman po ni Consiel Palar doon sa mga sinasabi niyang regarding doon sa transport. So yan po, i-improve natin yan ng gusto. Ako ay isang founding chairman ng transport ng City of Bacoor. So ako ang founding chairman ng Bacoor Transport Cooperative. So ako ang founding chairman yan. So may experiences tayo dyan. So yan siguro gagabayan ko siya kung ano yung dapat niyang gawin. Katulad naman po ni Consiel Sampayan, yung sa kanyang committee ay yung sa mga infrastructure. So lahat ng nakikita natin dito na problema ng ating barangay, andyan po siya. Siya po yung talagang magiging katulong natin at magiging katulong ko kung ano man yung mga problema. Sa akin talagang mataba na ang aking puso. Narinig ko lang yung kanilang plano na kung yan ay matutupad at tayo pagpapalarin, ay sana matupad natin yan at gampanan natin. Katulad ni itong ating walang iba na napakagandang konsyal ako eh. Walang iba si Norilyn Montealegre. So napakaganda ho dahil ang naibigay ko sa kanyang committee yung sa BAUSI, yung Violence Against Women and Children. So napakaganda ho ng kanyang mga adikain at plano tungkol sa ating komunidad. Nakikita niya kung ano yung mga kakulangan na hindi nagagawa sa ating barangay. So ako very supported ako dyan. Pagdating sa mga ganyang usapin na pangangailangan ng ating barangay, ang inyong lingkod, mabilis po sa alas 4, nandoon na yan. So siguro, kung yan ay magpagpapagpintay natin at kung yan ay magagawa natin, siguro, isang taon lang, makikita natin, mararamdaman natin ang pagbabago at pag-unlad ng ating barangay. So, di na ako, papabain ko ng gusto. So siguro, makikita na lang ninyo kung ako at kung kami ay nakaupo na, doon na ninyo makikita kung ano yung aming magagawa. So maraming salamat sa inyo. So mga katropa, narinig natin ang mga plataforma, ang mga balak gawin ng mga aspirants yan, ngayong eleksyon. So maraming salamat po sa inyo yan, sa pagbibigay po ng oras ninyo para ma-interview. Thank you, thank you. Thank you po. Thank you, brother. Thank you. Thank you. Salamat. Maraming salamat po. Thank you, thank Good you. luck po sa inyo. Maraming thank you. Lalo mga magalit So mga katropa, kasama ko ngayon, Team Pagbabago. Yun po, pag team magbabago, aalis siya. Oo. Yo mga katropa, kasama ko ngayon ang Team Pagbabago. Kagawad Francis Padera. Kagawad Des Alvarez. Kagawad Jimmy Palar. Kagawad Boy Sampayan. Kagawad Norilyn Montealegre. Punong barangay, Antonio Blanquera. Para sa pagbabago, Servisyo